Tumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na iyong binigay, pinagkaloob sa amin. At patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, gaya po ng pagpatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin. At kami ho ay iyong tulungan na matuto sa araw na ito at protektahan niyo po kami sa lahat ng masasama. Ito ho ay aming hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So magsiyo po ang lahat. So ngayon, ano nga ho ba ang purpose o layunin ng ating gagawin ngayon? Alam niyo ba mga bata? Opo. Ano ba? Story. O yan, meron ho kaming program or not program pero activity na gagawin. Ito ho ay ang pagsasalaysay ng story or alamat. Sige. So, bago tayo magsimula, maaari bang magpakilala munang isa't isa? So, magsimula tayo kay Divine. So, pwede bang tumayo? Nga ako po. Ayun. Hello, ako po si Divine Kanyare. Ilang taon ka na? 9. Years old? Sige, si Divine. So, maaari na kung po, Divine. Salamat, Divine. Sige, ikaw naman. Ikaw naman si Hello po. Ang pangalan ko po ay Chelsea. Chaiza Faith. Sige, thank you, Chaiza. Ikaw naman. Anong pangalan mo? Ako po si Yuna Kanyare. Yuna Canyares. Yan, sunod. Hello po, ako po si Christian Cañares. Sige, salamat. Ikaw naman. Ako si Eldrin Daganas. Ano nga? Eldrin. Eldrin Maganas. So, ngayon, simulan natin. Handa na bang lahat para makinig? Opo. Sige. Okay. Meron akong katanungan pagkatapos ng alamat o storya. Ang makasagot, merong Lily. yan. Okay. Yan. Ano nga ba ang ating alamat ngayon? Yan. Alamat ng bulaklak. Ano bang ibig sabihin ng alamat? Amat. So, ang alamat, pag sinasabi nating alamat, ibig sabihin, ito yung pinagmulan ng mga bagay-bagay, kagaya ng, hindi, for example, halimbawa nito, hindi natin alam kung saan nanggaling ang bagay. Dahil sa alamat, malalaman natin kung bakit nagkaroon ng ganyan. So, simulan natin para mas malalong maintindihan ng lahat. Alamat ng bulaklak. Gaganin ko na lang kasi malaki eh. Sige. Noong unang panahon, maaari bang basahin? Yes. Opo. Sige. Alamat ng bulaklak. Noong unang panahon, meron magkapatid na nakatira sa kagubatan. Ang pangalan ng nakatandang kapatid na babae ay si Bulana. At ang bunso ay si Lakrina. Silang dalawa ay anak ng magsasaka. Silang dalawa ay mga tikas na kakaibang buhok, sapagkat magulay ang mga ito. Yan. So, sabi dito, ito si Sila. Bulana. Ang nakakatandang kapatid. Ito naman si Lakrina. Ang nakababatang or bunsong kapatid. Silang dalawa ay anak ng magsasaka. Ito ang kanilang mga magulang. Ito ang kanyang ama, ito naman ang kanyang ina. Bakit nga ba natatangi ang dalawang ito? Sapagkat meron silang, kung inyong makikita, ang kanilang buhok ay makulay. Yes, makulay. Ngayon, dadako naman tayo dito sa susunod. Isang araw, ang kanilang mga magulang ay umalis upang magtanim. Si Bulana ay inalok ang kaniyang kapatid para maligo sa ilog. Sabi pa ni Bulana sa kaniyang nakababatang kapatid, doon, maraming ligaw na halaman at mga paru-paro. Halika, samahan mo kung ano bang ibig sabihin ng paru-paro. Na butterfly? Yes, very good. Ichan, meron kang isa. Okay. Sabi naman ni Lakrina, sige, yan, naakit naman si Lakrina, kaya sumama siya sa kanyang nakakatandang kapatid. Yan.
Sunod. Pakibasa mga bata, dito lamang. Sa kanilang pag-aalis, nagbaon ng pagkain at tubig si Lakrina upang hindi sila magutom sa kanilang paglalakad. Mayroong matandang babae na nagpapahinga sa may puno. Ito'y mukhang pagod ng pagod. Yan. So, sa kanilang pag-alis, nagbaon ng pagkain si Lakrina. Saan nga dito sa Lakrina? Ito o ito? Yan tong... Ito? Yan. Okay. Si Lakrina ang bunsong kapatid. Nagbaon siya ng pagkain para hindi magutom sa kanilang paglalakad. At nakakita sila ng matanda. So, ano ba sa tingin niyo ang matanda? Pagod na pagod. Yes, pagod na pagod. Ngayon, dahil pagod na pagod ang matanda, naawa si Lakrina. Yan, naawa si Lakrina, kaya inalok niya itong kumain at inom ng tubig. Sabi pa ni Lakrina, Nanay, kumain ho kayo. Ito pa, may tubig. Sabi naman ng matanda, Aba, napakabait mo naman ining. Talagang bagay sa iyo ang maganda at makulay mong buhok. Kaakit-akit kagaya ng iyong pag-uugali. Yan, sabi naman ni biglang umepal si Bulana, ang kanyang nakakatandang kapatid. Yan, natuwa si Lakrina sa pahayag ng matanda. Ngunit agad kinuha ni Bulana ang pagkain at tubig kahit hindi pa tapos ang pagkain sa matanda. Sabi pa ni Lakrina, kailangan din natin ito. Talagang, tsaka nakakain din naman siya kaya atin na itong natira. So ano ba? Sige. Sige, handa na ba kayo sumagot? Opo. Mamaya na lang kasi parang handa-handa na kayo eh. Sige. Walang imik si Lakrina sa pahayag ng nakakatandang kapatid. Umalis na lamang sila at nauna si Bulana habang si Lakrina naman ay lumingon at ngumiti ng matamis sa matanda bago umalis. Ito. Sabi pa ng matanda. Anong sigaw ng matanda? Pagpalain kainin sa iyong kabutihan. Yan. Pagpalain kainin sa iyong kabutihan. Sagot naman ni Lakrina. Maraming salamat. Maraming salamat po. Yan. Pakibasa, Christian. Pakitayo. Nakarating ng mga ay nakarating na ang dalawang sa ilog. Agad namang inutusan ni Bulana si Lakrina na hihanda ang mga gamit sa ilalim ng puno habang nauna siyang maligo sa ilog. Yan. Salamat, Christian. Sa inyong nakikita, ito si Lakrina. Ito si Bulana. Ito ang nakakatandang kapatid at kagad siyang nagtampisaw sa ilog. Hindi niya tinulungan ang kanyang kapatid na si Lakrina para maghanda ng mga gamit sa ilalim ng puno. Tapos, ilang minuto, biglang dumilim. Kaya agad umalis, pabalik ang dalawa sa bahay kahit hindi pa nakaligo si Lakrina. Ano bang masasabi niyo kay Bulana na hindi man lang nakaligo si Lakrina? Sad? Oo, malungkot dahil nandun sila para maligo pero hindi nakaligo si Lakrina. kasi nagmamadali na sila. Dito, sa kanilang pag-uwi, biglang lumakas ang buhos ng ulan. Ano bang ibig sabihin ng buhos? Kusog. Yes, very good. May isa. At kumidlat. Sa kasamaang palad, natamaan ang dalawa. Mula noon, hindi na muling makita pa. So ano kayong nangyari? Kanang, Lagoon ay di, nakuan siya Yes. kanang, Yes, ano? Chaiza? kanang kuan ba? Anong nangyari? Nawala? Nang pumanaw. O para kasi tamaan ng Kilat. kidlat. Sa paghahanap ng kanilang mga magulang, meron silang natagpuan sa daan na tanim o halaman at
mahalimuyak na may magandang kulay ngunit ang iilan nito ay matinik. Ang puno o sanga. Meron silang natagpuan sa kanilang paglalakad o paghahanap sa kanilang mga anak na isang halaman o tanim. Ito ang kanyang ama, ito ang kanyang ina. Ito ang kanilang natagpuan. Hindi pa nila alam na anak nila ito. Wala ring kasiguraduhan kung anak ba nila ito o hindi. Ang ilan sa mga ito, sa inyong nakikita, merong maliliit na tinik. Bakit kaya may maliliit na tinik ang mga ito? Sige, pag-usapan natin yan pagkatapos ng kwento. Sa pag-uwi ng mga magulang ng dalawang magkapatid, sinama nila ang tanim na ito sa kanilang bahay at inalagaan. Ito ang kanilang bahay. Ito naman yung tanim. Pinangalanan nilang bulaklak. Bakit kaya bulaklak? Sa paniniwalang ito ang kanilang nawalang anak. Bula para sa nakakatandang babae at laklak naman para sa bunsong anak. Kanilang pinagsama ang pangalan ng kanilang mga anak para mapawi ang kanilang malungkot at paghihinagpis sa pagkawala ng kanilang dalawang anak. Yan. Pinangalanan din nila itong bulaklak dahil sa kakaiba nitong ganda at kulay ng buhok ng kinak na parang kanang anak, di ba? May iba-iba ang kulay ng tanim na ito, kaya pinangalanan nilang bulaklak. Pinagsama ang pangalan ng kanilang anak. O, yan, Kabula at kay Lakrina. Yan. Maraming naakit sa halaman na nasa harap ng kanilang bahay. Kaya maraming bumili upang kasi naakit sila di ba? Sabi naman ng isa, ito ang aking natipuhan, kaya ito ang aking bibilhin. Sa ilalim naman, sa paglipas ng panahon, maraming mga nagkagusto sa halaman at ang mga tao ay naakit sa kakaiba nitong ganda at halimuyak. Ano ba ibig sabihin ng halimuyak? Humot. Yes, bango. Sige, mabango ang bulaklak mahalimuyak. Sabi pa naman ng lalaking ito, bulaklak para sa iyo aking irog. Ano ba ibig sabihin ng irog? Mahal, ibog. Yes, ibog. very good. Mahal. Mahal, iniibig. Okay, irog. Pag sinasabi nating irog, ay, ano nga Chan? Mahal. Mahal mo ang isang tao. Yan, so ibig sabihin, ang bulaklak ay ginagamit na noon para ipamigay sa kanilang mga mahal sa buhay. Yan. Ay. Sa kasalukuyan, marami nang nagtatanim ng bulaklak at kumalat pa ito sa iba't ibang lugar ng mundo. At ito ang dahilan kung bakit lumitaw ang mga bulaklak. Kaya naman, dito nagmula ang alamat ng bulaklak. So ano nga ba? Itaas lamang ang kamay kapag may sasagot. Yan. Ano ba ang dahilan kung bakit lumitaw ang bulaklak? Dahil natama sila ng kidlat. Sige. Itaas lamang ang kamay. Sige, ikaw, Chay. Bakit may... Saan nagsimula ang bulaklak? Itong Dahil? Okay lang. ay kapag kaya sila niya, sanay ko sa sila. Okay, natamaan ng kidlat. Sige, Chan, ikaw, Chan. Dahil natamaan sa kidlat. Very good. So, ang alamat, ito ang pinagmula ng mga bagay-bagay. So, dito natin makikita o maiintindihan kung bakit nagkaroon ng mga bagay na ganyan. Diba? Sa kauna-unahan dito, nabanggit na ang ilan sa mga bulaklak ay may tinik. Bakit kaya may tinik ang ilan? Kay kanang Meron bang idea? Nagkaroon ng tinik ang iba sapagkat ito ay sumisimbolo sa ugali ni Bulana. Yan, ni Bulana. Dahil si Bulana ay ano bang nakita niyo ano bang intindihan ninyo o nakita o napansin sa pag-uugali ng nakakatandang kapatid na si Bulana? Maldita. Yes, very good. Maldita or masungit. Ano ba ang natutunan niyo sa kwento? O
o sa ating alamat? Malit. Natutunan or inyong nakuha? Pwedeng tumaas ang kamay pag may sagot? Natutunan tayo. Nakakatunan. Sige, go, Chai Chai. Nakakatunan. So, ano ba ang iyong natutunan? Natutunan ka nila, katunan. Ikaw, Ichan, meron ka bang ideya? Ikaw, meron ka bang ideya, Eden? So, sa kwentong ito, natutunan natin, kahit ako, meron akong natutunan na dapat marunong rumispeto sa kapwa. Yes? Matanda, kapwa, o sa may nakakatanda or yung mas hindi sa iyo ka-level yung edad, yung mas nakakatanda pa sa iyo kahit hindi mo sila kano-ano, dapat may Respeto. yes, very good. Dapat may respeto. Yan. Ano pa ba ang iba niyong natutunan? Nung kagad kinuha ni Bulana yung pagkain, ano bang dapat gawin doon? Ay, niya ganahan. Ikaw, sige, ikaw, Divine. Ano bang dapat gawin? Di ba yun, si Bulana, kagad niyang kagad niyang kinuha. Dapat hindi niya yung kinuha kasi kumakain pa yung matanda. Sige, ikaw, ano bang pag-uugali na yun? Madamot o? Kanang hangol siya. Okay, madamot. Yan. Kinunan niya kagad ng pagkain. Ang matanda. Oo, pagkain ng matanda. Kahit hindi pa nakatapos yung matanda sa pagkain. So, meron bang natututunan sa ating kwento? Meron po! Kwento ng Alamat ng bulaklak. Yan, alamat ng bulaklak. So, nandito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga bata. Maraming salamat po, teacher. Thank you. Okay. Ngayon ay maaari nang sumayo ang lahat para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po sa lahat ng iyong binibigay. At salamat po sa biyaya o karunungan na aming nakuha o natutunan ngayon. At kami ho ay iyong gabayan palagi. Maraming salamat po. At yun lamang ang aming hinihingi. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.